We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiane. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် Митиан 간시. И мы люди святости. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с миссией. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit posted ulchet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekta peman ni iskop la haso ko kyang ma famir na rende. I forso kyang ni onrohen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit ilnikete. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and
we are connected. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Maaari ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Salamat po at sabihin natin sa mga katabi natin, salamat sa Panginoon, kasama kita ngayong umaga. Amen. Nagagalak ba tayo na tayo ay pinagsama-sama ng Panginoon sa umaga na ito? Amen. Sa pagkakataon po na ito ay tunay na luwalatiin natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo ay magsama-sama na itaas ang kanyang banal na pangalan. Tayong lahat ay tumayo at ihanda natin ang ating mga sarili sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagbasa ng panawagan sa pagsamba. Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Ikukwento ko ang lahat ng iyong ginawang kahanga-hanga. Magpapakasaya ako dahil sa inyong kataas-taasang Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupurit, pinasasalamatan ka namin ngayong umaga, O Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na tanggapin mo po ang aming pagpupuri sa iyong kalagitnaan ngayon, Panginoon. Panginoon, kung ano man pong karumihan ang nakikita mo at nadadama mo sa aming mga puso, Panginoon, linisin mo po ito upang malaya kang makakilos ngayong umagang ito, Panginoon. Ibuhos mo po ang iyong Santong Espiritu upang maramdaman namin ang iyong pagpapala, Panginoon, ngayong umagang ito. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang kumilos. Saan man dako, Panginoon, na nakakarating ang tinig ng magsasalita nito, Panginoon, ay kumilos ka po sa mga makakarinig nito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na pinasasalamatan ka namin at pinupuri, Panginoon, sa mga ginawa mo sa buhay namin sa isang linggong ito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, itinataas po namin ang mga kapatiran na wala pa dito, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang gumabay upang makarating sila sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang makapagpuri sa iyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang mga gagamitin mo ngayong umagang ito, Panginoon. Ibuhos mo po ang iyong Santong Espiritu upang malayang makakilos, Panginoon. Makakilos ka sa bawat buhay ng magtatayo dito sa pulpitong ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng gawain ngayong maghapon, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa bawat isa. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Sama-sama po tayo magpuri. Nawa itong awitin na to ay maging panalangin ng bawat isa sa atin. That God make us a servant, His servant. My
Yes, Lord. Make us a servant, O God. Every tribe will see your glory, O God. Wala kang katulad, O Diyos. Bawat barangay, the same. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo. There is no one like our God. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. There is no one like our God. There is no one like our God. We say. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Hallelujah.
Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Yes, Lord. Give us a heart of a servant, Father. We stand in awe to you, Lord. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross of follow you. I'll follow you. I stand in awe of your grace. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace.
tayo po ay sama-samang lumapit sa Diyos sa panalangin. Sa pagdulog natin sa Panginoon, simulan natin to ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Tinipon tayo ng Panginoon upang purihin Siya sa pag-awit, luwalatiin Siya sa pag-awit natin at gayon din maitaas ang Kanyang pangalan upang tayo ay makipag-usap sa Kanya sa pananalangin. Sinabi sa banal na kasulatan, the Lord inhabits the praises of His people. At ang Panginoon din ay nalulugod kapag ang Kanyang mga anak ay nagsasama-sama. Sinabi din sa banal na kasulatan na ang panalangin na nagsasama-samang mga mananampalataya ay makapangyarihan. Sa umaga na ito, pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang isang napakalaking pribilehiyo bilang isang eklesiya, community of faith na magsama-sama sa panalangin. May iba-iba tayong mga panalangin, mga kahilingan. Dali natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Ilapit natin to ng may pananampalataya at ilapit din natin to ng may paniniwala na ito ay tinugon na ng ating Panginoon at Siya lamang ang makakatugon dito. Katulad ng mga inawit natin ng pagpapahayag ng kapangyarihan ng Panginoon, ng kadakilaan ng Panginoon. Ang kinin natin na kung tayo ay tatawag, tayo ay Kanyang pakikinggan. Na kung tayo ay kakatok, tayo ay Kanyang pagbubuksan. Na kung hahanapin natin Siya, Siya ay ating masusumpungan. Tayo po ay sama-samang lumapit sa Panginoon. Dalhin po natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa umaga na ito. Makapangyarihang Diyos, Ama namin sa langit, Ikaw ang bukal ng pagpapala at ng kagandahang loob. Kami po ay nagsusumamo sa inyong banal na trono. Ang trono ng iyong biyaya at ng habag. Nagpapasalamat po kami dahil alam po namin na kung kami ay lalapit sa iyo, kami ay hindi mo lamang pakikinggan, kundi ang lahat ng aming mga idadalangin sa iyo ay tutugunin mo ng ayon sa iyong banal na kalooban. Sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, iniiling po namin na maialay namin ang aming mga sarili bilang buhay na handog at kalugod-lugod sa iyo. Naririto po kami. Nais po namin kayong papurihan, nais po namin kayong pasalamatan. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat dahil ikaw ang nagpapanagumpay sa amin laban sa mga gawain ng kalaban sa aming mga buhay. Salamat dahil kasama lagi namin kayo sa pagharap namin sa mga pagsubok ng buhay. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan, ni pinababayaan man. Sa panahon na kami ang nanlulumo, nangihina, ikaw ang aming kalakasan. Sa panahon ng kalungkutan, ikaw ang aming kagalakan. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang tunay na Diyos. Sa pagkakataon na ito, nais po namin na lumapit sa iyo, naririnig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Itinataas po namin sa iyo ang lahat ng ito
ng may pananampalataya at naniniwala po kami na sa mga pagkakataon na ito ay tinutugon mo na ito. Salamat sa buong isang linggo na pinatnubayan mo kami, ginabayan mo kami, sa lahat ng mga pangyayari sa aming buhay, sa mga panahon ng mga decision making. Salamat dahil ikaw ang nanguna sa amin. Sa mga panahon na hindi namin alam ang aming gagawin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang nag-uudyok sa amin upang patnubayan kami sa lahat ng aming gagawin. Ama, sa pagkakataon na ito, nais po namin na lumapit sa iyo ng may pananampalataya at pag-angkin na ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, na marami sa aming mga kapatiran ngayon na nasa banig ng karamdaman. Hindi lingid sa iyo na ang mga nararamdaman ng bawat isang kapatiran, 10 ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, Panginoon. Itinataas po namin sila sa iyo. Tinataas namin sa iyo si Pastora Erica. Ikaw ang patuloy na kumilos sa kanyang katawan, Panginoon, bahagi ng kanyang katawan na mayroong karamdaman. Hipuin mo nga po ito, Panginoon, at ikaw magdulot ng kagalingan. At sa kanyang pagharap, Panginoon, sa medical procedures, we pray, O God, na kayo ang gumabay sa mga doktor. Kayo rin ang mag-provide ng kanilang pangangailangan pinansyal. Kumilos ka sa mga tao, Panginoon, na maaaring magkaloob nito. Alam po namin magiging matagumpay ang lahat. At nagtitiwala po kami na panunumbalikin mo ang maayos na kalusugan ni Pastora Erica. Nais din namin idulog sa iyo si Kuya Nestor sa pagkakataon na ito. Batid mo ang kanyang pinagdadaanan, Panginoon. Hindi po madali ang kanyang hinaharap, Panginoon, na karamdaman. Subalit sa iyong biyaya, kami ay nananangal at nananalig at pinangahawakan namin ang mga pangako mo, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. We pray for your healing touch, Panginoon, at maging ang pagdadaanan niya na procedure, Panginoon, medical procedure. Gawin mong matatag ang kanyang pananampalataya, 10 ng kanyang pamilya. Kayo ang mag-provide ng kanilang pangangailangan. Kayo ang gumamit ng mga tao, Panginoon. Alam po namin na kayo ang magpapanumbalik ng maayos na kalusugan ni Brother Nestor, Panginoon, ni Kuya Nes. Lord, maraming salamat din dahil alam namin, O Diyos, na kayo, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, nang gagaling ang lahat ng kagalingan, Panginoon, and restoration. Nais din namin ilapit ngayon si Brother Boyet Kaintig. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang kanyang kalusugan. We pray that you will touch him in very special way. Sa bahagi ng kanyang katawan na merong karamdaman, hipuin mo nga po ito. Panginoon, naniniwala po kami na kayo ang magre-restore ng kanyang kalusugan. Kung papaanong ginawa mo ito, Panginoon, sa iba namin mga kapatiran, Panginoon, gayon din, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil alam namin na sa bawat isang kapatiran na merong karamdamang pisikal, alam po namin na hindi maikli ang iyong kamay upang abutin ang bawat isa at idulot ang kagalingang nagbubuhat sa iyo. Lord, meron kang purpose kung bakit kami ay dumadanas ng mga pisikal na mga karamdaman na ito. Ito ay para mahayag ang iyong kadakilaan at upang tumatag ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Salamat po.
Nais din po namin ilapit sa iyo ang buong isang linggo na darating. Ama, hindi po namin alam ang mga mangyayari, subalit ikaw ang higit na nakakaalam at nakababatid nito. Kaya pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay sa iyo. Pinagkakatiwala namin ang aming pamilya sa iyo. Pinagkakatiwala namin ang aming mga kabuhayan sa iyo. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang lahat ng mga tinatangkilik namin, mga ginagawa namin. Lord, may you increase and may we decrease. Kumilos ka sa aming buhay. Mag-manifest ka sa bawat bahagi ng aming buhay sa buong isang linggong darating. Maraming salamat, Panginoon. Provide all our needs according to your riches and glory, O God. And we know, O God, na ikaw ang sasama sa amin. Anumang pagsubok, problema ang harapin namin, kami ay may katiyakan na mapagtatagumpayan namin ito sapagkat ikaw ang aming kasama. Salamat po. Hinahabilin namin ang lahat sa iyo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Minsan pa po natin na purihin at dakilain ang ating Panginoon. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. I'll follow you. Basahin po natin ang banal na kasulatan na matatagpo po natin sa Mateo 23, verse 1 hanggang verse 12. Chapter 23 ng Mateo, verse 1 hanggang 12. Babala laban sa mga eskriba at mga pariseyo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga tao at ang kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dahilan at pinapasan ng mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa napagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang kanilang mga pilekterya at hinahabaan ng palwit ng lariayan ng kanilang mga damit. Verse 6, ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga taong piging at tanging luklukan ng mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisang ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit.
Huwag kayong patawag sa tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo at tapat maging lingkod. Verse 12, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itinatas. Purihin ang pagbasa ng kasaltaan ng Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang ating isang linggo? Amen. Napakabuti po ng Panginoon dahil isang linggo ay natagumpayan natin lahat ng ating mga napagdaanan sa isang linggo. At patuloy ang Panginoon nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal at higit sa lahat, ang Panginoon ay laging mabuti sa lahat ng oras. Amen po ba? At nandito po tayo lahat para purihin ang Panginoon, sambahin siya sa katotohanan. Ayan. At sa umaga na ito, ako po ay nabigyan ng pagkakataon para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Nawa ang bawat isa ay, sabi nga doon, "Speak Lord, for your servant is listening." Are we that servant? Tayo po ba ay isang servant? Amen. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat ng aking dadalhin ngayon umaga o i-share sa inyo ngayong umaga ay pinakadakilang pagkakatawag. The greatest calling. At maraming salamat kay Ate Doris sa pagbasa ng ating scripture reading kanina. And the Lord is, I pray that God will speak to us in a very special way. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa umaga na ito. We apply by the blood of the Lord Jesus Christ in every corner of this church, of this house of the Lord, O Lord. I pray that you will bless us, open our hearts and our mind in your word, and bless your servant as I speak to your word, O Lord, in Jesus' name. It's not my will, but your will be done. Amen. Amen. Ang Matthew 23 ay isang nagsisilbing nagpapahayag o nagpaalala na kung saan mabigyan ng kahalagahan ang tunay na katwiran na nagmumula sa isang pusong nagpapakumbaba at naglilingkod kaysa panlabas na nagpapakita ng kabanalan o kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagpapakita na hipokresiya ng mga Pariseo o Eskriba, binibigyan diin ni Matthew na ang kaharian ng Diyos ay lubhang iba sa karaniwang kalagayan ng ating mga reliyon. At sa bandang huli, ang tunay, sabi dito, ang tunay na kadakilaan sa mata ng Diyos ay matatagpuan sa kababaang loob at paglilingkod, hindi sa posisyon. Ang Matthew 23 ay serve as a powerful reminder the importance of the true righteousness, which comes from the heart and humility and service rather than the outward displays of power. Matthew is emphasizing that God's kingdom is radically different from the religious. In the end, the true greatness in God's eyes is found in humility and servanthood. Tawag ng pagkakadakila o tawag ng ating kadakilaan in Matthew 23 verse 11 and 12, muling binigyan ng kahulugan ni Jesus ang kadakilaan. Sinabi sa kanyang mga tagasunod na ang pinakamalaki sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Na direktang hinamon ng pag-uunawa ng Panginoon sa mga taga-Pariseo sa kapangyarihan para sa kanila. Ang kadakilaan ay tungkol sa posisyon para sa kanila. Ngunit, para kay Jesus, ang kadakilaan ay nasa kababaang loob at paglilingkod sa Kanya. Ito yung bakit sinulat ni Matthew ang mga bagay na ito. Ito yung mga pagkakataon na si Jesus ay laging nagtiteach, no? Habang si Jesus ay nagtuturo
sa mga crowds. Nagtuturo sa kanyang mga followers, nagtuturo sa kanyang mga disipulo. Walang ibang ginagawa ang Panginoon kundi binibigyan niya ng isang katuruan ang mga tao na kung saan hindi lamang sila nakikinig, kundi nagkakaroon ng isang bagay na kahulugan sa buhay nila. Kaya nga may mga tao na kung saan ang tinutukoy ni Jesus ay mga Pariseo, ang mga eskriba. Tinutukoy niya dito na ang mga eskriba o mga Pariseo ay mga ugali na kung saan ipinapakita lamang nila ano yung mga bagay na natutunan nila at para lang sa kanilang sarili. Na ibig sabihin, the Pharisees and the scribes ay they only wants the position at karangalan, dignity. Nandoon the way they showed people na especially sa mga Jews na yung mga kasama, because these people, these Pharisees and scribes, wala silang ibang ginagawa kundi mag-aral. At habang inaaral nila, tinuturo din nila. Habang tinuturo nila, wala silang ibang hangarin sa sarili nila kundi mataas na posisyon. Tunay nga na minsan, may mga tao tayong nakikilala, minsan nag-e-effort, no? Nag-e-effort just to get what they wanted, no? May mga tao nag-e-effort para kunin lang anong gusto nilang hangarin sa buhay, no? They wanted the position. They wanted the life na mabigyan ng karangalan ang kanilang mga sarili. But before that, sabihin ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo the role of the Pharisees and the scriba. Ang mga eskriba, ang mga Pariseo, sila ay mga religious people and they are strictly emphasizing the law of Moses. As well as, meron po silang mga oral traditions. Meron po silang mga rituals na ginagawa. At ang ginagawa nila is to help the Jews na maging faithful, no, sa Panginoon. But Jesus himself, siya mismo, kinikriticize niya ang mga tao. Kinikriticize niya ang mga Pariseo. Bakit niya criticize? Sabi niya, because Jesus criticizing them because of they are focusing on the outward appearance of righteousness. They are neglecting the inner transformation. The Pharisees at mga eskriba, nagtuturo sila sa lahat ng mga kaaraman nila regarding righteousness. Nagtuturo sila regarding all kinds of righteousness na nababasa nila o ninambuhay nila. Pero, ang sabi ng Panginoon, nagtuturo kayo niyan, pero hindi niyo ina-apply ang tunay na pagbabago. They are not emphasizing the inner transformation of the human o sa mga tao. Kaya madalas sila pinupuna ni Jesus. Mapapansin po ninyo sa New Testament na kapag may mga katuruan si Jesus, nandoon ang mga Pariseo. They are observing at mga eskriba. They are observing. Because tinitingnan nila, ano ba itong mga tinuturo nila? But every time they speak against Jesus' teaching, laging pinupuna sila ni Jesus. Ang sabi lagi ni Jesus, madalas sinasabi niya, mga hypocrites. Right? Sa binabasa po natin kanina, laging sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba ay hypocrites. Bakit? Because they're only teaching what they knew. They're only teaching what they are emphasizing about the law of Moses, but there is no inner transformation. But Jesus trying to teach them and realize that for God, they need to focus on the transformation of the heart. While you are teaching, ikaw mismo nagtuturo, mayroong pagbabago. Hindi naman pwede magturo ka na walang pagbabago sa sarili mo. Di ba? Mahirap magturo kung wala kang kaalaman. Tama?
Hindi ka pwede magturo na walang pagbabago sa buhay mo. Na, ang sabi nga dito, hindi ka pwede magturo na ikaw mismo magturo na may pagbabago, nandoon din ang kabuuan ng pagbabago. Kung nagbago ka, paninindigan po natin. Amen? Sabi niya, kung nagbago ka, panindigan po natin with love and humility. Na may pagmamahal at may mababang loob. Tama po ba? Humility? Kababaang loob. No? Kababaang loob. Hindi lamang, we're not just only blessed. We're not just only listening. We're not just only appreciating things na narinig natin o anong nababasa natin sa Biblia. But hindi sabi dito, kung hindi habang nakikinig ka sa salita ng Diyos, habang nagbabasa ka ng Biblia, habang nagpipray ka, tiyakin mo sa sarili mo na there is transformation happen to your life. Amen? Are you with me? Sabi ito, hindi ka lang basta nakikinig, hindi ka lang basta nagpipray, hindi ka lang nagbabasa ng Biblia. Kasi kung nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon habang nagbabasa ka, kung nararamdaman mo na habang nakikinig ka, kumikilos ang Panginoon sa buhay mo, and then kasi yun ang layunin ng Panginoon sa buhay natin, na magkaroon tayo ng pagbabago habang tayo naniniwala sa Diyos. If you are just only listening and teaching and nothing to your life, ang sabi dito, para tayong mga hipokrito. It's not in the eyes of the people around us, but in the eyes of God. God wants us to focus on the inner transformation of our hearts. Sabi niya, but the danger of keeping yourself just only listening and nothing happened, there is no transformation, then your life is just like the Pharisees and the scribes. Ang paglilingkod sa Kanya ay may kaakibat ng pagbabago sa buhay natin. Amen? Sabi niya, ang paglilingkod sa Panginoon, I'm talking about the servanthood, ang paglilingkod natin sa Panginoon, may kaakibat na pagbabago sa buhay natin. You cannot serve God if you don't change. Na kailangan makikita sa buhay natin. Minsan dumating sa buhay natin, you keep serving the Lord, pero wala namang pagbabago sa buhay natin. And we are nothing in the eyes of God. At mga scribes, ito naman ang mga attitude ng mga scribes. They were scholars and teachers of the law. They were focused on copying the scripture, the experts of the law of Moses. They held positions and authority. But Jesus challenged their interpretations of the law and their self-righteous attitudes. Sila yung mga tao na lagi na lang silang tama. Di ba? Lagi na lang silang tama. Lagi na lang sinasabi nila, itong nakasulat. Ito ang sinasabi. Sometimes they always justify what they are saying. Para lang, alam nyo, because they are expert mga eskriba. No? Minsan, sabi nila, they are expert of all these things, but they don't see the purpose of God. They are experts. Ang dami mong alam, no? Ang dami mong alam. Memorize mo na from the beginning to end. Pero alam mo ba ang layunin ng Panginoon? Bakit mo binabasa yan? Bakit mo inaaral yan? Alam mo ba ang layunin ng Panginoon? Bakit mo binabasa ang Biblia? You're not just only reading the Bible and understand it. You're not just only praying, talking to God, and then tapos na. We will not just doing things, nagmi-ministry ka, okay na. No. Every time you do, sa lahat ng mga bagay na yan, tiyakin mo ano ang layunin ng Panginoon sa buhay natin.
mo ginagawa yan? Bakit ka nagmi-ministry? Bakit ka nagpe-pray? Bakit ka nagbabasa ng Bible? Because ang layunin ng Panginoon is to transform our lives in order for us to serve others. Amen? Purihin ang Panginoon. And Jesus said to His disciples, they pray in verse 3 and 4. Sabi niya, they pray, preach, read the Bible, but the problem, there is no transformation. I'm asking you, every time you read the Bible, did you understand? Did you only understand it, or did you transform? Nung nagbabasa ba kayo ng Biblia, inuunawa nyo lang ba o nagkakaroon ba ng pagbabago sa buhay natin? We do ministries, but there's nothing change sa buhay natin. Walang transformation. In verse 15, sabi niya dito, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga napagkunwari. Nilalakbay ninyo ang dagat at lupa, mahikayat ang isang tao sa kanyang pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat-dapat pang parusahan sa impyerno. Nakuha po ba natin? I'm not, sa Tagalog masyado. Sabi niya, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert. And when you succeed, you make them twice as much as a child as hell as you are. Ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, they neglect the true heart of God's teaching, which is love, humility, and justice. So Jesus warning them that their efforts to convert others are not bringing people closer to God, but instead leading them farther away from true His will. Kuha po natin. Ang sabi niya, pumupunta sila kahit saan na makakonvert lang ng isang tao, kumbaga evangelism nung ginagawa ng mga Pariseo. Pumupunta kahit saan sila pumupunta. Ang sabi niya dito, land and sea to win a single convert. Masigasig. Masigasig sila. Masipag. Di ba? But, the warning, sabi niya, when you have succeed, you make them twice. You make them twice as much as a child as hell as you are. Bakit sinabi yun ng Panginoon? Sabi niya, they neglect the true heart of God's teaching. Andun ang pagmamahal, pagpapakumbaba, justice. And Jesus warning them that their efforts convert others, not bringing, hindi nila dinadala ang mga tao closer to God. Instead, napalayo sila sa Diyos. Why? Wala kasi silang transformation. Wala kasing pagbabago sa buhay na. Kaya we cannot do evangelism outside sa iglesia na ito, tiyakin mo na may pagbabago sa buhay mo. Or else, you will make them twice as hell. Kaya minsan, may nagsasabi, paano ako pupunta dyan? Wala naman akong pagbabago nakikita sa kanya. Di ba? Sometimes you always hear that one. Pag sabing pagbabago sa buhay natin, to make sure na nakikita ng Panginoon ang puso natin. Sabi, it is a strong condemnation of those who focus on appearance and legalistic rules while ignoring the deeper important principles of faith.
Ano po yun? Inner transformation leading to the will of God. Amen? Either ang totoong pagbabago ng buhay natin ay mapupunta sa kalooban ng Panginoon. Kaya namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po ba ay namumuhay sa kalooban ng Diyos? Nanahimik ang kalangitan. Sometimes there is doubts. Hinahamon ko po kayo, while you are listening, try to reflect ourselves. Second part is be consistent to your commitment to serve. Sabi, maging consistent tayo sa paglingkod natin sa Panginoon. No? Sabi dito, serve even when it's hard. Serving is not always easy, and sometimes it will require personal sacrifice. Amen? Personal sacrifice. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ganun kadali. Minsan, nagsasakripisyo ka pa sa buhay mo. Hindi lang effort, minsan bulsa pa. Diba? Sabi nito, however, the more consistent you are in serving, even when it's tough, the more it becomes part of your character. No? The more daw you are serving, kahit mahirap, nagiging bahagi na siya ng buhay mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Sabi dito, at nagiging kaugalian mo na. No? Pag sabing kaugalian, nagiging bahagi mo na siya kahit anong gagawin mo, mahirap man o madali, andoon ka, naglilingkod ka. Dahil naging kabahagi na siya ng buhay mo, naging kaugalian mo na siya sa paglilingkod. And the second thing is, persevere, serving without wavering. No? Magsusumikap ka na walang pag-alinlangan sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Magsusumikap ka na walang pag-alinlangan sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ito, keep serving even you don't see immediate results or even when others don't see to appreciate it. Maglingkod ka sa Panginoon kahit hindi nakikita yung resulta. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon is a process. Hindi ka agad naglilingkod ka ang mga tao na bibless sa buhay mo. No, you're doing it not for the people around because you're doing it for the glory of God. Amen? And hindi tayo gumawa to appreciate, na ma-appreciate tayo ng mga tao. We have to remember this. The ultimate reward comes from God, not from the tao o recognition. Ang reward ay hindi nanggagaling sa tao, kundi nanggagaling sa Diyos. Amen? In Matthew 6:1-4. I read the book of As You Are Going by Dr. Rigsby. Ito po ay binabasa ko po ito dahil ito po yung ni-encourage kami ni Dr. Rigsby na basahin ito. And the book mentioned about the story of the farmer who plants a tree. He carefully waters it, pina-fertilize niya, and then dinurture over the years. Slowly, the tree begins to grow. No? Unti-unti, yung seed na tinanim niya, ni-fertilize niya, ni-nurture niya, unti-unting lumalago and bears abundance fruit. Ano siya, lumalago pati yung mga bunga, no? Dumadami. The fruit keeps coming. So laging nagbubunga yung puno. So much the farmer decides to build a barn. No? Nag-build siya ng isang storage. And then habang ina-harvest niya yung mga bunga, nilalagay niya doon sa kanyang ginagawang storage. And the tree grows larger. No? Lalong lumago yung tree.
and begins at habang lumalago siya, dumadami yung mga bunga. So ang ginagawa niya, harvest, lagay niya doon, lagay. Lagay niya doon sa sa storage. And the tree grows larger. Nung nakita niya, the barn to keep up with the growing harvest. Sabi dito na ang mga puno na ni-stock niya doon, kinuha niya doon sa tree dahil sobrang dami niya, parang hindi na kaya. So napuno na din. Then 10 years have passed, the farmer noticed, no, na may pagbabago. No? After 10 years, may pagbabago doon sa puno. Nung nagbabago na ang puno, nakita niya na itong puno na to is sobrang lago naman to, bumubunga. Pero, ang nakita niyang pagbabago doon sa puno, it begins, ano nga yung Tagalog sa wither? Yung naglalagas, yung nagyayelo. Nagyayelo na yung mga leaves. No? Nagyayelo, naglalagas na yung mga dahon. At naglalagas yung mga dahon, eventually, hindi siya nagbubunga. Diba? Hindi siya nagbubunga. And this farmer reflecting, and he remembers, meron pala akong mga puno dun sa barn. May mga tinatago pala akong mga bunga. May mga tinatago pala akong mga bunga dun sa barn. Yung mga na tinatago niya na storage niya. But, when he checked on the storage, he is heartbroken. Why? Because the fruit got rotted. Nabubulok. Tama? Nabubulok. Nung pumunta siya sa storage, sabi niya, okay. Nalalagas na yung puno, wala nang bunga. 10 years niya yung iniipon, yung bunga, meron pala akong mga tinatago dito sa storage. So pagbukas niya, bulok lahat. This leads to a question sa farmer. Sabi niya, what is the true purpose of fruit? Kayo, ano bang purpose ng fruit? What is the true purpose of fruit? The farmers think. Sabi niya, inisip niya, di ba ang bunga ay kinakain? And it tastes good. Di ba? Pag gusto natin yung bunga, parang isang apple lang. Hindi tayo tumitigil, kinakain natin kasi masarap. Di ba? Sabi niya, the purpose of this fruit is to taste good. And eat. Kainin. Di ba? Kinakain natin. But upon deeper reflection, he realizes that the fruit's real purpose is not just to be consumed. No? It's not just to be consumed. The tree bears fruit to make more trees. Nakuha po natin. Ang puno nagbunga para magkaroon ng puno. Are you with me? Are you with the story? Diba? Ang puno nagbunga para magkaroon ng puno. Each piece of fruit holds seeds. Na sa bawat bunga may seed. And those seeds have the potential to grow into new trees. The reason the tree produces fruit is to give life to a new growth. Amen? Nakuha po natin? Ibig sabihin, ang puno nag-produce ng bunga para magkaroon ng another puno to give a new life, para magkaroon ng magandang puno na bubunga. Now to think of it, life is much like that tree. We are all given seeds. I want you to be with me. We are all given seeds. Our talents, our gifts, and even blessings.
When we nurture and develop them, they grow into something meaningful. Amen? When they grow, something meaningful. Yung mga gift na meron tayo, maliit o malaki man na mga bagay. Sabi niya, kung ma-develop yan sa buhay mo, they grow, lumalago siya ng something beautiful sa buhay natin. But the real purpose of our growth isn't to keep it for all ourselves. Like the tree, we are meant to share what we have with others. We are meant to share. Huwag mo itago yung talent mo. I-share mo. Amen? I-share mo. Sabi niya, like the tree, we are meant to share what we have with others to help them grow and to create something new. Nakuha po natin, i-share natin anong meron tayong talento na habang sinishare natin sa Kanya, hindi mo alam, nagkikreate sa Kanya that there is something new happen to her life. And this person's life na nag-grow din siya. In the same way, servanthood is about giving, not hoarding. Servanthood is about giving. Binibigay mo, nagsisilbi ka, nagsiserve ka, hindi mo tinatago, hindi mo ino-hold sa sarili mo. When we receive the blessing and gift of life, we should not keep them stored away for ourselves. When we serve others, we allow our gift to multiply. Amen? Ibig sabihin, na kapag i-share mo yan, ang paglilingkod sa Panginoon, the more you shared it, the more it multiply. Amen? The more siya nagmamultiply sa buhay mo. Just like the fruit that rotted when it was kept to be consumed alone. Gusto niyo po ba mabubulok yung mga talento ninyo? Gusto niyo po ba na anong meron kayo dyan? Tinatago nyo. Ito, literally, spiritually speaking. Lumalago ka, sobrang paglago mo sa Panginoon, nakikita ang paglalago sa'yo, pero hindi mo naman sinishare. Baka after 10 years, nabubulok na yan, hindi ka na marunong. Hindi ka na marunong maglingkod. Hindi mo na alam. So, when we stop giving and sharing, we forget the true purpose of our blessings. Because gift is a blessing. Anong meron kang talento is a blessing. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong talent. Meron at meron tayong talent na binigay ang Panginoon. That's according sa kaya mo. Our love, our goodness, our peace. These things lose their meaning when they aren't shared. Mawawala, sabi niya, mawawala yung pagmamahal, ang kabutihan, at kapayapaan. Kung hindi natin ma-share. Isipin mo, the story is 10 years. Ilang taon na tayo naglilingkod sa Panginoon? Sino dito nagtatago ng talento? The Lord wants us to have a life that is worthy before His throne of grace. His grace of throne. To live a life of a servanthood is to recognize that everything we have is meant to be given. We are all called to bear fruit. Amen? We are called to bear fruit. The moment you know Jesus as your personal Lord and Savior, you know what kind of fruit na meron ka. And you have to share it. Not for ourselves, but to help create new life sa mga taong nakapaligid sa atin.
Next, servanthood is an act of worship. No? Servanthood is an act of worship. Servanthood is about sacrificing in the service to the King. Amen? Just as Jesus sacrificed himself, this is the heart of calling. Sacrifice in the service of the King. That is our heart of calling. In other words, ito, hindi ibig sabihin, ito, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi moody. Alam mo yon, moody? Ano ng moody? May mga tao na kung gustong maglingkod, kasi ganado ka na. You have everything, lahat na lang ginagawa mo, ganado ka. And you are so blessed, on fire, kumbaga. May pinagdaanan. May pinagdaanan ako. Wag muna. Sobrang heartbroken ako. Wag muna ngayon. Iba naman. Yung mga sinusumpong-sumpong ka, tapos hindi ka nawala na yung service, nawala na yung paglilingkod. Can you tell that to ourselves? Are we transformed enough? Worthy enough? We have to think. When we put the Lord first, trust that He will take care of everything. Amen? Sabi, kung uunahin natin ang Panginoon, siya na ang bahala sa lahat. While we are benefit the fruit of our labor. Remember, the fruits are meant to be shared, not to kept. Your faith and wisdom are not for you alone. Hindi lang yung karunungan at ang ating pananampalataya, wag mong sarilihin. It's meant to be shared. Live them out and use them to plant seeds in others. Servanthood. But if you keep your faith hidden, ito ay naglalagas. Ito ay nabubulok. You become prideful or overwhelmed, losing the sight of the purpose of your growth. Nawawala na yung pagbabago, nawawala na rin yung paglago natin sa Panginoon. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, sabi ito, is a sacrifice. God will bless you far beyond what you expect. Binibless tayo ng Panginoon more than sa naiisip natin. No more than doon sa na-expect natin na blessing na ibibigay ng Panginoon. God will make our life more fruitful, and then the more you begin, the more na naging fruitful ka, the more na sinishared ka, the more na lumalago ka, the more na ang pagbabago mo ay nariyan lagi. Hindi ka na moody. Sabi no, paano kung babalik ang Panginoon, may pinagdaanan ka pa rin? You cannot even serve. Iba't iba ang pagkakatawag natin, di ba? Sabi ito, may tinawag na magturo, may magtinawag na mag-preach, may matinawag na iba't ibang bagay because we have different kinds of gift. Hindi tayo magkakaparihas. But one thing for sure, mga kapatid, but once na ina-approach ka at alam mo na kaya mo naman, why not? It creates a new life. You are bearing fruit. Sabi niya, servanthood is a call to be more like Christ. Don't make excuses for not serving.
Amen? Nako, mahina. Marami tayong excuse ngayon. Don't make excuses in serving the Lord. Amen po ba? Amen. Masabi nito, we are called to serve Him with all our hearts. And He created us to serve, trusting that He will provide all our needs. Amen? Ang sarap, di ba? Ang sarap pakinggan. And then sabi niya, we can keep making excuses. I'm not ready, or I don't want to serve. These excuses lead us away from God's will and purpose. Are you with me? If you mix all these things, parang nilalayo mo yung sarili mo. But sabi, surrender to Him and He will lead you. And I want you to remember this. Take note of this. Mga kapatid, serving the Lord is a lifetime. Making discipleship is a lifetime. There is no retirement. There is no retirement in serving the Lord. That's the benefit of the fruit of our labor. Amen. Hanggat hindi mo naririnig that well done and good, faithful servant, maglingkod ka sa Panginoon. Kailan ba natin maririnig ang mga sinasabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant? Buhay? No. Mag-end lang ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon kung tayo ay kunin na ni Lord. And God is in control of our life kung kailan niya tayo kunin. Ibig sabihin, is a lifetime serving the Lord. Hindi ka pwede magsasabi, tapos na ako dyan. Walang katapusan sa paglilingkod sa Panginoon. Rejoice in the Lord. Serve Him well. Because sabi, love Jesus is the love of our life. Pag sabi, Jesus is the love of our life, maglingkod ka sa Panginoon na walang pag-alinlangan. Hindi mo pwedeng sasabihin na okay na ako. No. Because ang buhay natin hawak ng Panginoon. Ngayon, nandito tayo and we don't know what happened tomorrow. Eh, paano pag bukas wala na tayo? And then, are we worthy to hear that the Lord will say, good and faithful servant? 10 years, tinatago mo na sa sarili mo, wala kang ginagawa sa paglilingkod. You know, ang paglilingkod sa Panginoon is not just only, nandito ka lagi sa church. Ang paglilingkod sa Panginoon, you have to share your life, what happened to you. You have to share your life, what are the things that change, what are the transformation na nangyayari sa buhay mo. Ipakita mo sa tao so that you can be able to plant a seed in that person so that he can be able to grow a new life. Amen po ba? Don't keep it. Because a heart of a servant is always blessed by the Lord. God is always blessed those who are pananampalataya na sumunod sa Kanya, naglilingkod sa Kanya. The reward of humility and servant is eternal. Niiba ni Jesus ang pananaw ng mundo tungkol sa kadakilaan. Sa mata ng Diyos, ang kadakilaan ay hindi tungkol sa paglalago o titulo o kayamanan, kundi tapat na naglilingkod sa Kanya. Ang buhay na may kababaang loob, nagtitiwala sa Kanya. Ang taong nagtitiwala sa Diyos, itataas niya tayo sa tamang panahon. Ayon sa Kanyang perpektong oras. As you live out in God's will, trust that He will take care of all your needs and He will lift us up. In Colossians 3:23-24, teaches us that whatever we do, we should work heartily
as the Lord, not for men, knowing that from the Lord we will receive the inheritance of our reward. Amen? When Jesus says, whoever humbles himself will be exalted. Kung sino ang nagpapakumbaba ay, anong sabi niya? Itataas. Hindi lang niya tinutukoy ang pansamantalang tagumpay o kasikatan. Tinatalakay niya ang walang hanggang gantimpala na kung saan ang kaharian ng Diyos, bagamat ang mundo ay madalas na pinahalagahan ang mga nagtagumpay. Pero sa kaharian ng Diyos, in Luke 14:11, ang walang hanggang gantimpala ng kababaang loob at paglilingkod ay mas dakila kaysa anumang bagay na maaari nating matamo sa mundo. Ang pag-uunawa dito, ang sinasabi, ay nagpapakita sa buhay natin na anuman ang pananaw natin bilang isang mananampalataya o anuman ang pagsubok na ating maranasan, lagi po natin tatandaan na ang ating, in 2 Corinthians 4:17, na ang ating mga kasalukuyang pagdurusa ay magaan at pansamantala kumpara sa walang hanggang kaluwalhatian naghihintay sa atin. Christ likeness. How's our tree sa buhay natin? Ang praktikal na pamaraan ay nagbibigay, ay nagbibigay sa atin ng isang bagay na kung saan na ang paglilingkod sa Panginoon ay nagiging kabahagi na ng buhay natin until the ends. Paano tayo i-lead? Kung paano tayo mamuhay sa ating mga komunidad na may kababaang loob, malasakit at pusong para sa Diyos. Na kapag tayo naglilingkod, pinapakita natin na ang puso ni Jesus ay para sa iba. Ang buhay niya ay puno ng kababaang loob at sakripisyo at bilang kanyang mga tagasunod, tinawag tayong buhayin ang parihong halimbawa na kung saan ang Diyos ang siyang gagawa sa lahat ng buhay natin. The Lord is great. Amen? And Jesus is the love of our life. Sa umaga nito, hayaan mo ang Panginoon ng, sabi, just like a farmer, let's reflect ourselves. What kind of tree? Ano bang klaseng mga bagay na natatago sa buhay ko na hindi ko pa kaya? It's about time to surrender to the Lord. I want to ask the praise and worship team to please come. And the song that we sing just a while ago this morning is about a heart of a servant. The song says, the Lord is the love of our life. Amen? Are we in love? In love po ba tayo? In love tayo sa Diyos. May I ask everyone to please stand. Servanthood is an act of worship. Try to reflect ourselves, Lord, am I worthy? Tinatago ko ba sa sarili ko lahat ng mga kaalaman ko? Hindi ko ba kayang i-share
kung paano ka hinubog ng Panginoon, paano ka binago ng Panginoon. You have to remember this. God wants us to have a transformation sa buhay natin. We're not just only listening. We're not just only praying. We're not just only reading the Word of God. But God wants our heart, the total transformation sa buhay natin, na tayo ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos. And as we sing this song, allow the Holy Spirit to speak to us. Mga kapatid, it's about time for us to pray, meditate the message of the song. Amen. Yes, oh God, we pray, oh Lord, this morning, oh God. Let your Holy Spirit fall upon this church, to each and every one, oh Lord. As we sing this prayerfully, oh God, we pray, Lord, that you will bless us. Forgive us, O Lord, to surrender our lives to you, O God. We want to be free in sharing our lives, O Lord, to create a new life, O God, by your grace, O Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, God. Let's sing this together. Amen. Sabay-sabay po natin awitin. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Hallelujah. Serving you for all. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. My eyes set on you. In this race that I run. Raise our life to you, God, this morning, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, O Diyos. We want to be worthy before your grace of throne, O God, this morning, O God. Help us, O Lord, to grow more closer to you, God, to have a deeper relationship to you, Lord, in Jesus' name. My heart says, my Lord, you're the love of my life. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, Lord. Amen. Amen. Yes, oh God. Yes, Lord. For all eternity, my eyes set on you. In this race that I run, no longer my way. This reflects the message of God. Let's be sensitive to the leading of the Holy Spirit of God. Yes, Lord. Yes, oh God, let your Holy Spirit, oh God, come to us, oh Lord. Embrace us, oh God. Amen. Hallelujah. Let's sing this. My Jesus, my Lord. Amen. Come on, let's sing this together. My life, wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Hallelujah. Serving you for all. So God, amen, hallelujah, yes God, clinging to the cross and follow you, hallelujah, Lord, we glorify your name, oh hallelujah, we praise
Lord Jesus. The race that we ran, O God, is not ours but yours. Dahil mahal ka namin, Panginoon. And we don't want you, Lord, to have a heart broken sa amin, Panginoon. We want you, Lord, to be happy. We want you, Lord, to glorify your name, O God, sa buhay namin, O Diyos. Being a servant, O Lord, is not just easy as that, but we want to claim your promise, Panginoon, that you're always there for us. We don't want to be hypocrites, O Lord, before you. We want a life that is transformed by your grace. Hallelujah, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang mangusap, Panginoon, sa amin. Huwag mong hayaan, Panginoon, that it will take us a years, O Lord, na tinatago namin ang mga bagay na dapat namin isurrender namin sa iyo, Panginoon. And we want to be worthy before your grace of throne, O God. You are our God, and we need you, Lord. We need you in our life, Panginoon. And help us, O God, to grow more closer to you. Help us, O Lord, to nurture that seeds within us. Help us to fertilize that seeds within us, O Lord. That because in time comes, in accordance to your will and purpose, in the right time, O Lord, we will be growing, bearing more fruit, so that we can be able to enjoy the fruit of our labor, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. I pray, Father, that you will bless each one of us who are here, O Lord, coming before you, reflecting ourselves, O Lord, because you are God who changed our life, O Lord. Help us, O God, to be a channel of blessings, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon, sa salita, sa gawa, emotions, and even our spiritual, O God. We pray, O Lord, that in every aspect of our lives, O Lord, we pray, Lord, that you will help us to refocus our life to you and in you alone, O Lord. Thank you, Jesus. We want to bring back all the glory and honor to you. Ang lahat ng anak ng Diyos magsasabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Salamat po, Pastora Sen, sa hamon. The greatest calling, ang pagkatawag po sa atin ay for us to serve the Master, kundi ang ating Panginoon. Amen. And at this time po ay sa ating patuloy na pagsisilbi sa Panginoon, let us prepare our tithes and love offering. At as you come into the altar, ay dalhin po natin ang ating mga kaloob. And as part of our offering, we want to thank ang ating mga bulaklak na nasa altar po natin ay nanggaling kay Kaseni Tapales at kay Ralph Adrian Viado. Maraming salamat po.
Ating po ipag-pray ang ating pong offering. Aming dakilang Diyos, kayo po ay tapat, kayo po ay makapangyarihan at mapagmahal po sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong patuloy na magkakaloob sa amin ng inyo pong masaganang biyaya sa bawat pamilya, sa amin pong mga trabaho, Panginoon. Nawa ito po ay maging kapuri-puri sa inyo at gagamit-gamit po sa inyo pong gawain po dito sa amin pong simbahan, maging sa iba pong bahagi ng mga ministeryo sa aming pong bansa. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement lang po, meron po sa mga kapatiran natin na may kamag-anak o meron po kayong kaibigan. So meron po kaming online worship Sunday o FWs ngayong April 30, kaya lang 11 p.m. ng gabi. Kasi it's a time zone, no? Sa atin, time natin 11 p.m. ng gabi. Pero sa kanila, iba-iba po ang time zone nila. 7:30 ng gabi, hapon 5 o'clock. So, ang mga uma-attend natin, no? Sila April, sila Ate Lilibet, sila Kuya Edwin. So sila yung mga attend. Pero kung meron po kayong kamag-anak na OFW, pwede po tayong mag-join dito sa online worship on April 30. At meron po akong video na ipapakita sa inyo. Later na lang po. Okay, salamat po. Tuloy pong ating mga gawain dito man sa Antipolo o sa ibang bansa pa ay andun pa rin. Available ang salita ng Panginoon. Amen. At sa patuloy po ng ating mga announcements, kung meron po kayong mga program bulletin, ang ating World Evangelism Fund ay kukuhanin po natin April, yung WEF. Next Sunday po, ay dalhin po natin yung ating mga World Evangelism Fund offering. At patuloy din po ang ating Discovering Our Christian Ministry. Ito po ay simultaneous o kasabayan po ng ating mga iba't ibang mga Sunday School time. Dito po siya sa ating sanctuary ginaganap. Ito po ay pinangungunahan ni Pastor Nick sa mga attendees. Ayan. After nyo pong kumuha or mag-break ng sandali, punta na po tayo dito sa side na ito para po sa ating pag-attend ng Discovering Our Christian Ministry. Ang prayer night po ng District Nazarene Missions International ay gaganapin po sa March 30. Ito po ay 4 p.m. hanggang alas 9:30 ng gabi. 4 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Hindi na po siya overnight. Prayer night na lang. Wala na over. Sa Asia Christian Fellowship po, ito po ay sa Mambugan. Malapit po ito sa Centro Mall. May registration fee po na 75 pesos per head. Ayan. Sa March 30, 4 p.m. hanggang 9:30 p.m. Sa mga gusto pong sumama sa prayer night na ito, maaari niyo pong lapitan ng ating NMI President na si Ate Nisa Ragon. Ang NYI naman po, District Nazarene Youth International ay meron pong district camp. Ayan. Sorry, maliit po kasi sa program. May 1 to 3 sa Christian Camp of the Philippines. May registration fee po ito na 1,500 pesos. Ang title po niya ay Calling Over Comfort. Ito po ay survival camp. Para po sa ibang detalye ay maaari niyo pong lapitan ng kanilang presidente, si Kuya Rovi Tatanes, para po ma-brief
kung meron po kayong mga anak na gustong sumama sa camp na ito, magandang opportunity para sa mga kabataan, bagamat medyo may konting po yung survival camp. Kasi sinabi ng survival camp, so yung mga hinahanap natin na may masayang, hindi mahirapan. Ayan, so ito ay kakaiba yung kanilang camp na ito. Calling over comfort. So yun po. At sa ating mga weekly schedules, before po tawagan ko yung isang kapatiran natin to announce their activity, ang weekly schedules po natin ay meron po tayong worship celebration every Sunday. Ito po ay alas 9 ng umaga. Prayer meeting naman po ay 7:30 ng gabi sa ating sanctuary din. Ang praise team practice po ay Saturdays at 9 in the morning. Meron din po tayong mga iba't ibang affinity groups and devotions. Bleachers, every Sundays at 4 p.m. Ang ladies ay Sundays din, every 4 p.m. Dorcas, Fridays at 3 p.m. At meron din silang online na 7:30. Tama po ba? 7:30. And then may Men in Christ na fellowship din sila ng Sundays at 4 p.m. Meron po tayong mga numbers ng ating mga pastors and our pastoral care staff. Yan po, maaari nyo po silang i-message if you need kausap, kakwentuhan, personal man o ano man yung inyong mga gustong parating sa kanila. Maaari nyo po silang i-message o tawagan. And you can also message them sa kanilang mga FB Messenger. Yan. Okay, sa ating birthdays for the month of March, ito po ay ngayong linggong ito hanggang sa susunod na linggo. 23 si DJ Ronquillo, 25 si Kuya Boyet Kaintik, 25 din po si Kaseni Tapales, 26 si Ian Viado, 27 si Miray Yuson, at sa 29 si Grace Tia. Ayan po. Maraming salamat po sa patuloy na paglilingkod ni Kuya Romel sa pag-aayos po ng ating sanctuaryo every Saturdays o kung kailan may mga events. Andiyan po sa kintab at naglilinis ng ating buong sanctuaryo. Maraming salamat Kuya Romel. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa uling announcement po ay tinatawagan ko po si Kuya Joel, Brother Joel, para sa kanilang activity. Amen. Magandang umaga po at nais ko lang po i-promote ang ating gawain mamaya. Once again, ang ating pong Men in Christ anniversary. Every year po ito ay salo-salo o kita-kita ng mga katatayan. So kung kayo po ay walang gagawin mamaya. Tapos uli kami namang pagka Sunday, dapat yung mga tatay matikas. Yan. Walang lalaban, walang sasampay, wala kahit anong gagawin, kundi nasa church at mayroong kapihan dito sa ating simbahan. So taas mga may ng mga tatay. Yan. Then taas na rin kamay ng atin mamaya. Aba, iisa na ako. 2, 3, 4, 5. Huwag kayong mag-alala. Marami tayong bisita mamaya at maraming niluto si Brother Bobet. Kaya, kahapon niya, nagtatanong si Bobet, nalimutan niya raw. Pero naalala ko, sinabi niya, 300 barbecue stick. Nirede niya. Pero stick lang lahat yon. So, hintayin natin yung laman. So mamaya po, ito po ay gaganapin na alas 3. So, kita-kita po tayo ang ating pong speaker, si Pastor Bob Malabanan. Siya po ay isa sa mga evangelistic member ng ating evangelism ng district. At siya po ay ating naimbitahan sa pagiging busy niya. Siya po ay pinaunlakan niya tayo. At ganoon din po, marami tayong bisita, I think, from St. Paul. Sino nakakalam ng taga St. Paul? Oh, St. Paul. So, pupunta po sila. Saan po yung iba natin mga bisita? Si Brother Bobet, may mga imbitado rin ng mga kapatiran mamaya. So, tayong mga taga-church, hindi tayo papahuli. Baka mamaya yung bisita natin mauna pa. So mas mauna tayo rito. Huwag na kayong umuwi. Naganda rin si Bobet ng lunch. Biro lang. Biro lang. So mamaya po, magkita-kita tayo at ito po ay masayang gawain. Meron po mga ilang kapatiran natin nag-commit na magdadala ng kanilang food. Pero syempre, kung gusto nyo magbitbit, pwede rin po. Kung wala naman, huwag na lang kayo mawawalan. Huwag kayo mawawalan. Parang ganun din yan. So, anyway po, mamaya po ang ating Men in Christ Church Anniversary.
Masaya po ito, marami tayong makikilala. At ito po yung pagkakataon na marelax naman tayo. Magkaroon tawanan, maraming kwentuhan dito. At mamaya, bubuksan natin ang mikropono para sa mga gustong kumanta. Brother Nick, 5 kanta nakaabang sa'yo para sa ating videoke challenge. So sa mga gusto pang kumanta, mamaya po, ihanda nyo na. Walang hinahanap na magandang boss dito, palakasan lang ng loob. Okay, so mamaya po, 3:00 ng hapon para sa ating gawain. Maraming salamat po. Tayo po tumayong lahat para po. Andito na po pala yung video. Upo muna po kayo ulit. Sorry. Meaningful connections with overseas workers all around the world. Sent Ministry believes that every occupation is simply an excuse God uses to reach humanity, making meaningful connections where God has already sent them. This connection grew deeper, which paved the way for Sent Academy. Through the Sent Academy, overseas workers are being equipped through accessible and flexible online and offline learning opportunities. The goal is to enhance their knowledge and skills, allowing them to thrive personally, professionally, and spiritually. Sent Academy is all about helping overseas workers grow into the mind of Christ, into doing the mission for Christ in the country of their deployment. The courses aim to equip them to start small groups, eventually becoming ministers, and ultimately be ordained in the Church of the Nazarene, and can even choose to pursue a formal theological education. Sent Ministry has connected to 200 overseas workers, regular Connect groups in 10 countries where Sent is actively working, 45 students enrolled in Sent Academy, and 2 organized churches and 3 potential mission points in the Philippines. As Sent grew, so did its impact to Merlita. What began as a journey to Dubai became a handful of believers in a small space that blossomed into a thriving community to grow in their faith and to serve others. My name is Merlita Sese. I am an overseas Filipino worker. While waiting for deployment, I met Erna at the agency where I am staying, and it was the beginning of my relationship with the Lord and Sent. Sent helped me to grow in my faith. I wasn't able to finish my work contract in Dubai. God has a different plan. He planned to use me start a ministry in Masbate, Philippines. With the help of the Church of the Nazarene and Sent, I was able to come home to Masbate. We started doing cell groups. We keep moving from place to place because we don't have any place to gather. I decided to donate my piece of land to the Lord. I told the Lord, we are happy with even just a shack, just a small place to gather, so we don't have to borrow a place and be denied. With the help of the community and the Church of the Nazarene, they constructed a gathering place. Her father, son, and daughter serve alongside her. Her son, Patrick, who once strayed, now aspires to be a pastor and is studying at Philippine Nazarene College. Sent Academy aims to equip our overseas workers with theological education they can use while they are serving in the country of their deployment. We aim to provide easy, simple-to-understand courses with practical applications. In the next couple of years, Sent Ministry aims to start an online church, begin new small groups led by overseas workers, offer new courses in the Sent Academy, equip overseas workers in Indonesia and Myanmar to start new groups in the countries they serve, and expand Southeast Asia, Sealands, and Europe. Join us in this ministry of making meaningful connections across the globe through the Sent Ministry. Pray with us for more divine connections. Give to the ministry to support mission points. Serve with us, for the harvest is plentiful. Connect with us. Together, let us go and make disciples of all nations. Na
palawakin ng Panginoon ang gawain niya na saan man tayo sa mundo. Amen po ba? So isama niyo po ang Saint Ministry. Nagmi-ministry po ako dyan sa Saint Ministry. So hinihiling ko po ang lahat ay tumayo para sa ating benediction. Now to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the throne of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, to be glory, majesty, power, authority before all time, and now and forever. Amen. 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 Tapos na po ang ating gawain. God bless everyone. Junior class, dyan lang kayo.